Maraming paraan para makarating sa Tagaytay. At gaya namang rutang yan, ganon din ang kwento na pinagmulan ng lungsod. May alamat, may topografiya, at may kasaysayan. Isa-isahin nga natin. Una, mayroong urban legend na matagal nang ikinukwento ng mga taga roon. Noon daw ay may mag-amang nangangaso. Sa kasamaang palad ay biglang umatake ang baboy ramo at sa takot ng anak para sa buhay ng kanyang ama, napasigaw siya ng Tagaytay! Yung sigaw daw na yon ay umalingaw-ngaw sa lambak at kagubatan. Narinig ito ng mga mangangahoy, mangangaso at mga kaingero. Paulit-ulit itong pinag-usapan ng mga tao. Hanggang sa yung lugar kung saan nagmula ang sigaw, tinawag nila itong Tagaytay. At sa paglipas ng panahon, nag-evolve ito sa bigkas at baybay na kilala natin ngayong bilang Tagaytay. Pero may isa pang kwento na nakaugat naman sa mismong topografiya ng lugar. Ang Tagaytay ay nasa ibabaw ng mahabang gulod, kaya naging ruta ito ng mga taong tumatawid mula sa karatig bayan. Dito nabuo ang salitang Mananagaytay, na ang ibig sabihin ay tumatawid sa mga gulod. Dahil na din sa ganoong katangian, naging strategic na himpilan at daanan ng Tagaytay noong panahon ng Rebolusyon. Dito nagpahinga ang mga revolusyonaryo, dito sila nagplano, at dito sila nagtago. Matapos ang digmaan, taglay pa rin ng Tagaytay ang natural nitong ganda. Unti-unti itong umunlad at may mga nagtayo ng mga weekend houses, retreats, at resting spots. Naging automatic getaway ito para sa mga karatig probinsya at Kalakhang, Maynila. Kalaunan, noong June 21, 1938, formal na itong ginawang chartered city sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 338 na pinirmahan mismo ni Presidente Manuel L. Quezon. Ito ang Tagaytay. Kung nakapunta ka na o balak mong pumunta, bilang isang mananagaytay, marami ka pang kwentong matutuklasan at may babahagi dito.